nagsalita etong si ES Bersamin patungkol po sa pagkakatalaga ni PBBM dito po kay General Torre bilang PNP chief. So ito i-play po natin mga kababayan. You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality, but it's the President's discretion, which I consider to be absolute, because he is actually the well, you cannot consider that commander-in-chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Sabi dito ni Wesley, 12 Mateo 12, sabi dito, si Bato wala namang ginawa noon. Basta lang pinili ni Digong noon. Kaya nga, 'di ba, kahit nga si Bato wala namang napatunayan sa taong bayan. Di nga natin alam kung ano yung dahilan kung bakit siya piniling PNP chief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sinuportahan pa rin natin nung panahon na sinusuportahan natin itong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kasi nga hinirang siya at pinili siya ni dating Pangulong Duterte kahit hindi naman natin alam kung ano yung napatunayan po niya para maging PNP chief at taasan ng ranggo yung mga senior officer diyan po sa PNP nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Etong si General Torre naman, alam naman natin kung ano yung mga nagawa po niya. Respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung ginagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, si Eden Santos na naman. Si Eden Santos na naman, mga kababayan na nagtatanong. Saan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya? Bakit naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay? Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. Tama. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the President. He considered, to my recollection, 5 names, no? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time siguro mga kababayan, iisipin ng mga DDSet, kaya inano yan, kaya inappoint yan bilang PNP chief kasi sinunod niya yung utos ni Marcos Jr. na hulihin itong si dating Pangulong Duterte para madala dun sa The Hague, Netherlands. Kaya yan kaya inappoint yan bilang PNP chief dahil nahuli itong si Kibulok, yung mga kalaban sa politika ni Presidente Marcos Jr. Alam niyo mga kababayan, itong mga galawan ni Eden Santos na ito ay galawan ng mga DDSet yan. Galawang DDSet yan mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kita nyo saglit na matuwa sila kasi na-appreciate
ng gobyerno yung ginagawang pagtatrabaho ng ating mga kapulisan, mga kababayan, binibigyan pa nila ng mali siya at kahulugan yung pagkaka-appoint kay General Torre bilang bagong PNP chief. Hindi naman nila alam, mga kababayan, na kaya na-appoint itong si General Torre kasi talagang magaling na pulis. Sa totoo lang, mga kababayan, magaling na pulis, malinis ang track record at talagang kung titingnan ninyo, mga kababayan, kapag siya ang nagtrabaho, mapapapanagot po talaga ano po ang isang tao na nagkasala sa kamay ng batas. Ano po, mapapapanagot po talaga sa batas. Kaya nga, mga kababayan, sa ginawa ni General Torre, namulat ang taong bayan na kahit pabigpis ka, basta nagkasala ka, dapat kang managot. Yun yung ipinamulat sa atin ni General Torre nung nahuli etong si Quibulok at etong si dating Pangulong Duterte. Time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regulatory. Alam ba ng INC na may ganito silang may ganito silang journalist, mga kababayan, may ganito silang media na kapag ka nagtatanong laging makikita mo naman yung pagiging bias sa mga pagtatanong, especially, mga kababayan. Tingnan nyo yung galawan nitong si Eden Santos, galawan ng DD-shit yan. Ganyan ang pag-iisip, mga kababayan, ng mga DD-shit, lalo na kapag may nakikita sila na tagumpay ng gobyerno. Alam nyo, saglip na matuwa nga sila Kahit papaano, lalo na doon sa 20 pesos na bigas, isingit lang natin, saglip na matuwa sila dahil sila ang kauna-unahong pumipila dyan po sa 20 pesos na bigas, pinapasama pa nila at minamaliit pa nila yung ginawang resulta ng ating gobyerno, mga kababayan. Yung pangarap lang ni PBBM na nagkatotoo dahil po sa pagtatrabaho ng ating presidente at ng kanyang gobyerno. Saglip na mga matuwa dahil sila din na nakikinabang, pinapasama pa ang ating gobyerno. Di ba galawang DD-shit, mga kababayan? Lalo na etong ginagawang ito ni Eden Santos na nagtatanong ng mga tanong na alanganin. Rank the stars. Ayan. Maliwanag, mga kababayan Kaya si General Torre hinirang kasi unang-una, ang presidente po ay nagbabase, mga kababayan, sa performance o pagtatrabaho ng isang pulis. So ngayon nakitaan itong si General Torre ng kakayanan bilang PNP chief, mga kababayan, kaya siya naitalaga bilang bagong PNP chief. So deserve ni General Torre na maging PNP chief, mga kababayan. At dahil po dyan, nagpasalamat daw etong si General Torre, mga kababayan, sa mga sumuporta daw po sa kanya. Na makamit etong tagumpay na ito na mahirang bilang bagong PNP chief. So ito, i-play po natin. Marami po kailang ayusin na reform. Marami po kong instruction na dapat ayusin sa organization natin. But I guess already binigyan na natin ng at least 100 na ito yung dapat gawin natin. How we manage our people, how we strict our maraming policies na binago namin within internal policies that you can see in the future. Tuloy na ang change of command at retirement ceremony ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa June 2. 5 araw bago matapos ang 4 na buwang extension na ibinigay dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos i-anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III na ang papalit bilang bagong Chief PNP. Alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na yung pinagawa sa iyo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. Tsaka, mga kababayan, kahit saan namang trabaho, pumasok kayo ng trabaho, lalo na sa mga company, bago kayo mataasan ng ranggo or bago kayo ma-promote, tinitingnan muna yung pagtatrabaho ninyo. Tinitingnan muna yung performance ninyo. Laging nakabase doon, mga kababayan, ini-evaluate yung ginagawa ninyong pagtatrabaho sa pang-araw-araw. At kapag maganda yung record ninyo, syempre, tinataasan yung ranggo ninyo, ipinopromote kayo, mga kababayan, sa mga trabaho ninyo. So ganun din po si Presidente Marcos, kapag maganda yung record, yung track record, mga kababayan, maayos yung performance, talagang may ipopromote ka talaga.
kakataas-taasan na niyan, talagang mabigyan ka ng mataas na ranggo. Ano po mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bili ni General Marbil sa papalit sa kanya sa pwesto, ituloy ang nasimula niyang reforma, lalo na ang pagdisiplina sa mga pulis. Ayan, sabi nga dito ni Ma'am Libra October 1 Squad Prever, sabi dito kahit ba 2-star lang siya, kahit ba 2-star lang siya, may spot promotion given to him. Di swerte niya at pinaghirapan niya naman iyang swerte na iyan. Kaya nga po pinaghirapan po ni General Torre. Kita naman talaga natin, taong bayan mismo ang makakapagsabi ng ginawa po niyang pagtatrabaho. Ito po yung bagong pulisiya namin. Dati po, pagka nagkakamali ang pulis, ang ginagawa, pinatatapon lang sa Mindanao. Ngayon, there's no sabi namin, there's no turning back. Pagka nagkamali pulis, you're out. Sino ba yung gumagawa niyan dati? Kapag ka nagkakamali yung mga kapulisan, ipinapatapon sa Mindanao mga kababayan. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung iba, lumalakas yung loob na magkamali kasi nga ang nasa isip nila, hindi naman tayo matatanggal sa serbisyo. Ipapatapon lang tayo dun sa Mindanao. Doon, okay pa. Yun ang iniisip nung iba mga kababayan kaya okay lang na magkamali sila. Sa panahon ni PBBM, basta nagkamali ang pulis, talagang hindi ka na pwedeng bumalik. Matatanggal at matatanggal ka sa serbisyo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lahat po ng ginagawa natin, ngayon po palang binabago, the people will adapt. So by the next PNP, just follow the reform, tuloy-tuloy po and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police. Sang-ayon naman si General Torre sa pagpapatuloy ng reforma sa PNP. Sa isang text message sa UNTV, sinabi nito na agree siya sa mga sinabi ni General Marbil. Si General Torre ay ipinanganak noong March 11, 1970 sa Hulo, Sulu. Produkto siya ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993. Siya ang kauna-unahang PNPA graduate na uupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Naging Provincial Director ng Samar Provincial Police Office at naging Director ng Quezon City Police District. Bibihira lang to mga kababayan, si General Torre pa lang isa sa kauna-unahan na PNPA na uupo bilang PNP Chief ng Republika ng Pilipinas. Biruin nyo kung gaano kaswerte etong si General Torre. Nanungkulan din siya bilang Director ng PNP Communication and Electronic Service at Deputy Director for Operations ng NCRPO. Nagsilbi bilang Deputy Regional Director for Operations din ng Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A. Dumaan rin bilang Director ng Police Regional Office 11 kung saan nanguna sa paghahanap at paghuli sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Si Torre din ang nanguna sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagpapadala dito sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kasong crime against humanity. Siya ay nakatakda magretiro sa March 11, 2027 kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Ayan mga kababayan tingnan nyo naman kung gaano kagaling itong si General Torre. Deserve niya na maging PNP Chief. Alam nyo mga kababayan, nung pumutok pa lamang itong balitang ito, talagang kumbaga lagay na yung loob ko na magiging PNP Chief siya. Kasi unang-una, kaya lagi ko naman sinasabi doon sa mga nagdaang vlog natin na deserve ni General Torre na maging PNP Chief kasi nga alam nating magaling, alam nating makatao mga kababayan at alam natin na tapat sa kanyang serbisyo at sa kanyang tungkulin bilang isang alagad ng batas at talagang naipamulat sa taong bayan yung ginagawang trabaho ng ating mga kapulisan na talagang tapat sa kanilang tungkulin, maipatupad lamang po mga kababayan ang batas kahit pa big fish ka o kaibigan ka ng dating presidente, basta nagkamali ka, kailangan mong magbayad o kailangan mong pagbayaran yung mga kasalanan mo. So asahan natin na sa mga susunod na araw mga kababayan, yung mga nagtatago sa kamay ng batas, yung mga pumupunta ng ibang bansa para magtago, yan ay mapapabalik din ng Pilipinas at yan po ay mapapapanagot katulad niyan si Harry Roque at katulad mga kababayan itong sina Senator Bato de la Rosa kapag lumabas na yung arrest warrant ng mga ito galing sa ICC
PNP na ipapadaan sa Interpol, mga kababayan. Kung sakali magtago etong si Bato de la Rosa, mahuhuli din po yan. Lalo na at ang bagong PNP chief ay si General Torre na subok na ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. Ano po? So anyway, kayo comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan, sa pagkakatalaga kay General Torre bilang bagong PNP chief ng Republika ng Pilipinas.